Okay? Hindi man ako masyadong sa science, pero kahit paano naman, I'm sure na everybody knows about that already. Okay, as acacia senegal, used extensively in food and printed material, as well as the pharmaceutical industry as an emulsifier in non-alcoholic beverages, and stabilizer, yan yung mga foam ng beer, dairy products, binders of encapsulation. Siguro naman naintindihan niyo na yun. Di po ba? Yun ang mga uses po ng acacia na ginagamit po ngayon kung bakit napaka-demanding po ang acacia trees na yun. Grows well in hot and dry areas. Kaya naman po yun ang napili ng Africa because it really suits their climate very well. And lifespan of 30 to 35 years. Pero bakit? Ba't pa natin antayin ng 30 to 35 years if we can actually harvest them in 5 years time? Di po ba? So, yan. Kasi the more naman na nagpa-plant tayo, the more na nagkakadin tayo, napapalitan at napapalitan din. So, hindi katulad kanina na in every one tree, 28 ang cut. Hindi. Later on, in every cut, in every 1,000 na kinakat nila, ang kapalit ay 1,000,000. Baliktad na, di ba? So, ganun talaga ang dapat natin gawin. Okay. Berro, mukhaw, yan yung sinasabi na mahogany nga. Kaya mahogany trees suitable for furniture, flooring, doors, windows, frames, etc., etc. Local tree species that grows well in arid environments. Arid meaning yung desierto. 5 years old. Ayan, nakikita, 5 years old. Ganun na kalaki. So in 20 years time, hindi natin alam kung magdodoble, magtitriple, or whatever. Pero isa pa, in every, katulad sinabi ko, in every tree na naitanim, may kapalit pang 2 tree. No, naitanim nila. So ibig sabihin, ang Veraglow, talaga, hindi sila talaga malulugi. Kahit magbibigay sila later on ng 10% for 15 years, and then on top of that is 10 times more, ang hindi sila malulugi. Kasi malaking halaga talaga yung makukuha din nila in exchange to, you know, what they have invested there. Okay. Local tree species that grows well in arid environments, commercial, tapos na yan. Okay, biological growth is 30 to 40 years. Pero as like I said, in 20 years time, pwede na po. Kasi kung hanggang doon na lang, di ba? Ano pa gagawin natin? Antayin pa ba natin? Hindi naman lumalaki atin. It's patuloy mo na, di ba? Eh, gano'n lang yun eh, practical. Kung wala nang use yan, sige, ano na. Pero hindi nyo pa alam na kahit inani, kahit inarvation, kahit ginawang mesa o caecilium, hindi nyo ba alam na nagka-capture pa rin yan ng carbon? Ibig sabihin, meron pa rin silbi, nagka-capture pa rin yan ng carbon. Nag-aaral pa rin siya, nagpo-provide pa rin siya ng oxygen. See? So, hindi namamatay po ang demand o kaya ang use niya sa atin. Namamatay siya dahil pinatay natin. Pero of course, yung kanyang use, hindi namamatay. Alright? Forever yun. Okay. Ito na ngayon, profit calculations on trees. Kasi kanina, dada ako ng dada. First of all, isipin nyo, okay, mag-plan ng trees. What is it for us? What is it for us? We know already kung ano ibig sabihin ng trees. We know already na kailangan natin ng trees. But what is it for us? Bakit napaka-importante na ipapresent ko pa ang trees dito? Because of this. Okay? So, one Veraglow tree is equal to 15 euros. Bakit 900 lang? Because 15 euros is equivalent to 900 pesos only. Bakit ang singil ko is 1,000? Di ba sabi ko sa'yo kanina? Kailangan, I have to take care din kung sino o kanino mapupunta yung 10%. Di ba? Upfront. Let's say kung kayo, nag-donate kayo. Of course, kung ang 10% din ninyo, mapupunta pa rin sa church, of course, di ba? Kung sino may-ari na nun, dahil na-donate, ang may-ari ng trees na yun ay ang church din, di ba? Ang profit, everything is gonna be for the church. Pero, paano naman sa inyo? For example, kayo ay may mga kaibigan, mga kabak-anak, mga lolo, mga lola na may pera pa rin at gusto nila makatulong din sa environment or whatever. Pero sabihin niyo, saan mapupunta yung 10%? Sino ang makikinabang sa 10%? Kung sino po ang naglapit sa akin, sa taong yun, sa investment na yun, siya po ang bibiyayaan ko ng 10%. Bakit hindi? Di ba? Siya yung nag-effort na naglapit. Siya yung nagpakilala sa'yo. Bakit hindi natin bigyan
biyaya. That is the reason why I had to come up with a system na kailangan 1,000. And on top of that, yung 2 trees na sinasabi ko kanina na manggagaling sa mismong Better Globe, and then yung donasyon na 1 euro, which is equivalent to 60 pesos na seedling, di ba? Yun ang mapupunta sa donasyon na trees sa ipaplan natin. And then, meron din ibibigay na donasyon na para sa Mystica Charity Foundation, or kung meron naman kayong ibang charity foundation, organization, doon ko ibibigay. Kasi pera nyo yan eh. Di po ba? So, ganun lang yun. I want everybody to benefit. Okay? Kaya naman po, yun ang ginawa naming system dito sa Pilipinas. Okay, as you can see, 50 euros, 1.50. So, we are calculating here based sa 10%. Di ba? Dati-dati, based on 15%. Pero ngayon po, dahil mauubos na ang 2010, that's the reason why nag-calculate na lang kami ng 10%. Profit comes mainly from our Acacia Senegal trees, katulad sinabi ko kanina. So, from year 5 hanggang sa year 19, mabibigyan po kayo ng 10% each year. So, ibig sabihin, that's equivalent to 150%. Ito ang pinaka-bonus. Big time bonus. On the year 20th, yung inyong 15 euros, which is equivalent to 900, magiging 10 times. O, di ba? So, hindi na lang 15 euros yun, kundi naging 150 euros yun. Eh, how much more yung nakuha mong 10% dito? I-add mo pa yun. So, ibig sabihin, total of 1,150% ang tinubo ng pera ninyo in 20 years time. Magkano nakukuha natin sa bangko every year? 3%? 3%. Okay, per annum. So, times 20, magkano lang yan? 60. Right? Ito, 1,150%! Palakpakan nyo. Effortless. Hindi na kayo nag-effort na o kaya hindi na kayo nag-alala kung sa lapunta, nalugi o whatever yung ano nyo. Hindi na kayo nag-alala kung ano pang value dahil alam nyo na mismo kung magkano. Diba? Sometimes pag nag-invest na, hindi mo alam magkano yung aanihin mo. Hindi mo alam kung magpa-block ba yung business na yun o kaya yung investment na yun mapunta sa wala. Hindi natin alam na kinabukasan, bigla, na flood, na typhoon, na kulong, o whatever. Diba? Kaya hindi po natin pwedeng ipawalang bahala ang ating kinabukasan. Dahil itong Better Globe po, talagang they have to come up with the right decision na alam nila na kailangan i-enforce natin ito. This is a necessity for us, for everybody, para lahat tayo ay makinabang. At number 1 po makinabang, at number 1 po matutuwa, sino? Ang Lord. Dahil pinangalabaan natin ang kayamanang ibinigay na sa atin na kahit inapuso ng ibang tao, pero tayong lahat nagkaisa para mabigyan ng solusyon, mabigyan ng pakinabang, ano pa? Mabigyan din tayo ng profit, na-isave natin ang ating kinabukasan, na-eradicate natin ang sarili natin from poverty. Ano pa ang dapat natin itanong? Diba? Wala na. The solution is there. Diba? Problem is solved. So profit over 20 years is 157 less 157.50. Kasi nga naman, ito yung kinita mo, diba? Tapos magkano lang in-invest mo? 15 euros. So i-minus mo yun, ito yun, 9,450. 1,3 lang yan. So ngayon, kung i-compare natin yung pera ko dati na 5 million na wala 5 years ago, kung sa trees ko, in-invest. Kung mag-calculate ako ng 15% profit, so yung 5 million yun, in 20 years time, it could have been 61,250,000. Sayang. Dahil lang sa inisip ko, diskohan. So, mali.
Mali, diskohan. Dapat sa trees. Kaya lang, better late than never. Wala pa kasi noon ng Vera Globe sa buhay ko. So, hindi ko na masisisi sarili ko. Di ba? Pero kung siguro naman, nakilala ko ang Vera Globe by then, siguro I'm sure naman, mas pipiliin ko ang Vera Globe, ano? Okay.